Yo, 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 what's up? Andito ulit tayo, MC Marathon. At ngayon, yung last na minamarathon natin is yung mga MC na gumawa ng dalawang battle sa isang event. Pero pansamantala muna nating hihintayin. Hihinto yun. Dahil may bago muna tayong gagawin dito. Ang mga imamarathon natin ay ang mga band na MC. Yung mga naging huling laban ng mga MC na naban sa flip top. Yun. At ngayon, ang papanoorin natin ay etong huling laban ni Akata sa flip top o dating Nico. Yun, Akata versus Poison 13 na nangyari nung Ahon 12. Sobrang naging controversial nung laban na to. Lalo nung in-upload dahil sa ginawang bold move ni Akata. Yun nga, ibang klase to. Bago natin simulan, shoutouts muna sa mga nanonood. Mazer Hadley Antonio, J. Ogahayon, Von Ryan Francisco, Rui, ME5EW, hindi ko alam paano i-pronounce yan, Dan Lawrence, kay Nats Desu, kay INAC000, kay John Mark Macale, Sayad versus Zenlook, wala pa. Cedric Bakay, shoutouts. Josh Garbo, Ace Bautista, hailing Uprider here. Ingat sa biyahe, ingat dyan. Sino ba? Yun. Simulan na natin. Ito ay Akata versus Poison 13, nangyari nung Ahon 12. Pili na lang mauna si Akata. Pumayag naman si Poison 13. Pakinggan natin unang banat, Ahon 12. Akata. Let's go! Akata live on screen! Nung unang do kilala naman natin si Akata bilang dating Nico. Ito lang gusto kong sabihin. Isa siya sa mga, I think siya yung pinaka-effective na nag-character switch, na pinaka-effective na rebranding. Kumbaga dun mula sa Nico na hindi napapansin, mula dito sa Akata na sobrang at some point in time naging trending yung pangalan na Akata sa battle rap. Kaya yun lang masasabi ko. I think for me siya yung may pinaka-effective na rebranding. Yun. Ahon 12. Akata. Let's go! Akata live on screen! That means good morning! This is a wonderful day! So there's another squatting na kailangang halongkatin ng stressful na brain. The name is Poison 13, isang feeling magaling, but sa unang tingin, you can confirm na hindi siya Poison 13, no? Ang inasama ng tingin. Battle mode. isang feeling magaling, but sa unang tingin, you can confirm na hindi siya okay. Kaya kahit ano pang gawin, ako man ay kanyang paglalaitin, still he can't fucking hide that he's in absolute pain. Alam kong, nirequest mo ko kay Enigma, kaya agad ko nang nakita ang iyong makulit na intention. Easy chicken skin, ikaw ay squatting na naghahangad ng libreng therapy session. So let's begin. Grabe pagka matapobre shit agad pinapakita ni Nico dito sa first few lines niya, and napakaganda ng delivery niya, napaka bagay sa personality niya. Kumbaga hindi siya yung typical delivery ng isang battle rapper. Pero siya, nagawa niya ng sariling rendition niya yung delivery na yun. Kaya agad ko nang nakita ang iyong makulit na intention.
Easy chicken skin, ikaw ay squatting na naghahangad ng libreng therapy session. So let's begin. Deciphering pagkatao nitong si Ginoong Marco Lacson. Obviously, you're living a life with no meaning, kaya consciously, binansagan mo iyong sarili bilang isang lason. Since birth, ikay ganap nang ang kawawa. Galit sa earth pagkat maraming dinamit na pangangailangan. Iniwan ka ng iyong papa nang di mo man lang alam kanyang ngalan. Sabay, mangmang iyong mama, kaya nasadlak kayo sa kahirapan. But don't get me wrong. Yung mga MCs sa likod, ang kulit ng reaction nila, hindi nila alam kung kung tatawa ba sila o alam mo yun, yung mga ngasim yung mukha. Parang nahihiya sila mag-react sa mga sinasabi ni Akata. Marcong Ulila. But don't get me wrong, Marcong Ulila. Pareho lang naman tayong inabandonan ng sarili nating mga dada. Ang kaso, pinagkaiba yung nanay mong disgrasyada, panay landi lang. Sabay nanay ko, edukada. Kaya yung iyong mga alaala na puna ng pagkaalila habang kami nanatili sa ginhawa. Not a joke, just a fact. Did you just say na arkitekto yung papa? Paano mo naman yun nalaman kung hindi mo nga siya nakilala? Mukhang yung storya pinamana lang sa kanya ng delusyonado niyang mama. Pagkat huli sa iyong galaw at mga forma ang isang verifiable na konklusyon na hindi lang basta iyong ama kundi pati na rin iyong ina ang siyang source ng iyong na depresyon. Maybe your bitch mom! Escape from Mariveles Asylum, sabay siya'y nagpaantot sa mga Sa mga di kasi nakakaalam, may sa Mariveles Bataan, meron dong mental hospital. Naalala kong tawag doon, Pulang Bubong. Yun, isa sa mga parang mental hospital sa Mariveles. Solusyon na hindi lang basta iyong ama kundi pati na rin iyong ina ang siyang source ng iyong na depresyon. Maybe your bitch mom! Escape from Mariveles Asylum, sabay siya'y nagpaantot sa mga naglalasing na tambay. At yun ang naging naratibo kung paano kanya nabuo bilang nakakadiri niyang panganay. Grabe, character assassination na agad ginagawa ni Akata. Wala nang paligoy-ligoy pa, doon niya agad tinahak yung material niya. Which is, para sa akin, napaka-epektibo. Wala pa akong dry moments na nakikita. So stop blaming only the cock kung saan ka lumabas and begin getting mad din dun sa vagina ng kusang bumukas. Sapagkat di ka naman mag-exist if your mom is in her right mind before her pussy get crushed. Eh di sana di mo dinanas maging taong katumbas lamang ay trash. Yung nanay mong kulang-kulang sa adjustment, malaki din ang ambag sa yung personality fragment. Kaya wag kang maging bias when it comes to your issues with attachment. Wag mong isisi na lang lahat sa kung sino yung absent. Title ng yung kanta, This is to Papa. Puta! Kailangan mo grammar enhancement. Dinidis mo ba yung This is to Papa. Title ng iyong kanta, This is to Papa. Puta! Kailangan mo grammar enhancement. Dinidis mo ba iyong papa? Pareho lang naman kayong palpak, men. You left your family behind kapalit ng kirengking na may 2 supling without thinking na after all of this shit. Ito yun. Ito yung angle na kahit ako nagamit ko tong angle na to nung nung naglaban kami ni Poison 13, yun nga, parang running angle na kay Poison 13 kasi yung pumatol siya sa single mom na may 2 anak. Tas parang hindi niya inaalagaan yung sarili niyang anak. Dito hindi ko sinasabing totoo yun, na running angle lang kay Poison 13 yun.
na parang ang dami palang nabuksan na anggulo ni Akata dito sa laban na to against kay Poison 13. Man, you left your family behind kapalit ng kirengking na may 2 supling without thinking na after all of this shit kay iiwanan niya lang din. Ha! Karma's a bitch and you deserve it. Sa sobra mong stupid, you can't distinguish kung ano ang libog sa pag-ibig. At sa sobra mong toxic, you're entitled na iwanang paulit-ulit hanggang masiraan ka ng pag-iisip. So therefore, I conclude that after this feud, this poison will turn into gloom at walang darating na savior. You'll be in a loop kung saan pagsisisihan mo ang iyong mga nabuong behavior. And you never stop blaming the past while staring at your broken family picture. Now you all know. Grabe. Natatawa yung mga MCs. Grabe. And you never stop blaming the past while staring at your broken family picture. Now you all know why ba't naging Moko Jean at mimicry kanyang style. That's identity crisis, mga bay, pagkat wala nga siyang matinong father figure. Ang ganda. You don't. Ang ganda ng silip na yon na ba. Kaya naging Moko Jean si Poison 13, which is yun nga yung kine-claim niya kasi tsaka parang kine-claim din ni Poison 13 na master of all styles siya. Kasi nga wala siyang father figure na nagawang sandigan, kaya hindi niya nakilala yung sarili niya. Tinong father figure. You don't want to be like your dad! Kaso ikay tumandaring may decision making na sablay. Kaya hindi na ako magtataka kung bukas maalawa, magawa mo nang magpakamatay. I will fully understand your reason to commit suicide. At di kita babansagang hangal. Mas okay na nga siguro yan kesa iyong matunghayan epekto ng iyong kapalpakan sa mga tao mong mahal. O ano? Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Dito pala nagsimula yung line na yan. Ayaw na, masakit na, tuloy pa. Tao mong mahal! O ano? Time na? Ayaw mo na? Sakit na? Tuloy pa! Malamang yung babae mong anak mabuntis na lang agad pagsapit niya ng 13 anyos. And you cannot escape the fact that tulad ng iyong ama, nagawa mo siyang isadla sa pamilyang di mo kaya na maayos. You seek for therapy, right? No, this is free psychoanalysis para sa katulad mong busabos. And remember that this is just a first base at meron pang 2 rounds for me to give you more reasons why your life is need na ngang matapos. Ang ganda nung round 1 ni Akata. Medyo mahaba pero hindi dragging. Ang ganda nung the way kung paano niya yung makabagong approach na parang siya pa lang yung gumawa nito sa battle rap nung panahon na to. Yun, solid na round 1 kay Akata. Parang niyang hinihima yung parang niyang hinihima yung pagkatao ni Poison 13 dito. Tapos hindi siya yung typical battle rap approach, hindi niya pinalagan ng lirikalan, pero may mga pahapyaw na paggamit ng anggulo sa pangalan ni Poison 13 yun ngayon. Nabanggit niya yung Lason, Moko Jean, pero mas nag-dwell si Akata sa personals and kung paano niya kinaracter assassinate si Poison 13, which is napaka-epektibo. Feeling ko mahihirapan si Poison 13 dito
na i-execute yung material niya kung classic battle rap approach yung gagawin niya. Tingnan natin. Pero feeling ko na set na ni Akata yung mood dun sa ganong approach na ginawa niya. Yung mood nitong buong battle na to. Para mas, ako bilang manonood na napapanood to ngayon sa video, feeling ko mas aabangan ko yung ganong approach na ginawa ni Akata. Good evening. Is this flipped up for real? Am I fucking dreaming? Am I here for a battle? Then who's this stupid looking human being? Seriously, Arik, who's this bobo na sa hapon nag-good morning? What you're doing is extremely boring and so annoying. Huwag mong sabihin di mo alam pagkakaiba ng umaga, hapon, gabi at tanghali. Offbeat ka na nga mag-rap, offbeat ka pa rin sa pagbati. Pero sige. Okay din yung unang approach ni Poison 13 dito. Kinaklown niya yung ginagawa ni Akata. Which is para sa akin magandang tactic yun. Dahil may pagkaseryoso yung style ni Akata dito. Para sa akin perfect na pambasag nun is i-mock mo, gawin mong katatawanan yung ginagawa niya. Beat ka na nga mag-rap, offbeat ka pa rin sa pagbati. Pero sige, good morning Nico. Kung feeling mo umaga na, di ko alam, ganito pa lang maging ikaw mukhang tanga. Pag sinabing Poison, gaya-gaya, putumaya ba? O yung dating minaliit nung lumaki, buhaya na! Para sa kaalaman ng lahat, yung round 2 ko kay Lanceta, hindi talaga para sa kanya yon. Kaya Lance, sorry sa'yo. Para talaga yon sa putang inang mata pobre na to! Hindi na nga namin kayo pinatulan. Kami na tong nagpaparaya. Pero pagtapos niyong kawawain, kami pa tong nagpapaawa. Marahil, Nico, maaring di mo alam kung ano ang mga posibleng mangyari dito dahil yung sinabihan mong sardinas lang ang ulam, lamang na sa'yo ng maraming ligo. Kasi kung... Ewan ko nung panahon na to kung played out na yung pero para sa akin narinig ko na masyado yung ng maraming beses yung wordplay na sardinas ligo. Parang na siya, overplayed na siya, overused na reference na siya para sa akin. Lang ang ulam, lamang na sa'yo ng maraming ligo. Kasi kung pag-uusapan natin yung TF mo, meron akong naisip na wordplay. Okay lang na walang views yung video, basta malinaw na 4K. Okay? 4K. Ganyan ka ba patingin sa'yo ni Arik? At yun ang masakit. Kahit magpalit pangalan pa ulit, mababang halaga pa rin nakapalit. Minaliit niya, kaming mga taga Maribeles. Pero kita nyo naman, pag sinabing ka po, di pa rin maire-respeto. Kasi sabi niya kay Mastafit, yung gumawa ng music videos nyo, yung utak pang grade school, yung brain. Utak. Brain. Eh kung palitan ko kaya yung pangalan mo ng name? Akala ko ba wala nang banong sa gapo? Eh ba't masyadong corny tol? Sobrang puta nitong Nico dat pangalan mo, Nicole. Si Lance, papalitan ko ng Lensi, lalo na't ganitong naiinis ako. Yung Patrick, gawin nating Patricia. Huwag na lang pala, may namimiss ako. Patring kasi pangalan yata ng ex ni ni Poison 13, Patring. Huwag na lang pala, may namimiss ako.
Pero tama na ang drama, ito'y aksyon na parang hold up. Mali ka ng tinutukan, estilo ko may halong combat. Wala nang social distancing, hindi lang to pang body contact. Talagang may tama sa ulo, itong siniko parang ombak. Itigil mo Ito na yun. Classic Poison 13 na pinapakita niya. ang estilo ko may halong combat. Wala nang social distancing, hindi lang to pang body contact. Talagang may tama sa ulo, itong siniko parang ombak. Itigil mo na ang paglalahad ng kung ano-ano. Sulitin mo na lamang lahat ng to kung ako sa'yo. Suicidal ka na daw, kaya last battle mo na to. Huling botilya na lang tapos lason pa nakuha mo. Suicidal ka na daw, kaya last battle mo na to. Huling botilya na lang tapos lason pa nakuha mo. Okay, ang ganda nung nung battle na to so far. Yun nga, pinakita din naman dito ni Poison 13 yung classic battle rap approach. Nag-iiba siya ng cadence, ng flow. Nag-flow siya kanina. Tapos, yun nga, may mga wordplay siya na ginamit. Clowning, napakaganda nung ginawa niya. Pero, para sa akin, feeling ko kaya niya pang i-maximize lahat ng yon. Kumbaga, parang papunta siya sa climax ng bawat elements ng ginagawa niya. Pero tinitigil niya. Kumbaga, hindi niya na ma-maximize ng maayos para mas matabunan yung ginawa ni Akata sa round 1. While si Akata sa round 1, though gets naman na na overtime, pero feeling ko kailangan maging overtime nung round 1 ni Akata para mas stretch niya ng maayos yung pag-character breakdown kay Poison 13. Mas detalyado yung pagkakalatag dapat ng material niya. Yun, para sa akin, napakagandang round 1 pareha sa kanila. Pero para sa akin, personal preference lang. Round 1, ibibigay ko yung kay Akata na hindi ganun kalaking lamang. Actually, hindi nga lamang Personal preference lang talaga. Dahil para sa akin, para sa classic battle rap approach, napakalakas nung ginawa ni Poison 13. Complete package yun. So yun, tingnan naman natin yung round 2 ni Akata. Okay, bawi. Wak! Alam na nga yun. Cut! Doon tayo sa... Akata Therapy Phase 1. Aking nilarawan, pinagmulan ng iyong kalungkutan. Now we're in the second phase, man! At ito yung nakalaan sa iyong mga nakakasalamuha at nasaan ka sa kasalukuyan. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga taong nasa paligid at sa kung saan ka nakalugar. Kaya, tell me who your friends, and I'll tell you who you are. 3GS. Alam mo na kung saan to papunta. Alam mo 3GS na titirahin niya. Tsaka ang ganda lang kasi nung mga panahon na to, ito yung may beef yung si Akata tsaka sila Shernan. Hindi ko sasabihin may beef siya sa lahat ng 3GS. More on kay Shernan kasi alam ko nagkasagutan sila nung dati. Saan ka nakalugar? Kaya, tell me who your friends, and I'll tell you who you are. 3GS. Eto na. Apok, eto na. Hindi pa si Yata magkaaway si Apok tsaka si Akata dito. Eto na. 3GS. Third generation supremacy. Battle Rap Authority, yun ba ang inyong concept? Maging grupo ng may malulungkot na childhood memories na nakadevelop ng inferiority complex. The more, the merrier! Kaya
Kaya kung sino-sinong baguang tulongges ang tinatarget niyong prospect. Every outing, trauma bonding. Ang inandyan, sino mga ano, bilangin natin mga 3GS na nandyan. Ito si Prince Rhyme. Nandyan. Dun banda yung mga 3GS sa side ni Poison 13 Dito wala masyado. Tingnan natin. Ito. Hindi si Apok to Ayun, nandito si Slack One, si Lipcram, sino ba kasi ito? One Lie Ace. Alam ko 3GS din to si One Lie Ace 3GS. Third Generation Supremacy. Battle Rap Authority, yun ba ang inyong concept? Maging grupo ng may malulungkot na childhood memories na nakadevelop ng inferiority complex. The more, the merrier! Kaya kung sino-sinong baguang tulongges ang tinatarget nyong prospect. Every outing, trauma bonding, mga loser na tanging goal ay mag-dominate sa mga contest. You left Mariveles to join 3GS because you think that fame, money, bitches are here. Then suddenly, nung ikay dumating, panay sunog bag at bagong kaululan lang din nag-appear. At somehow parang may hindi ko masabing totoo na yung aim kung ba't sumali si Poison sa 3GS noon. Pero isa rin ako sa mga parang hindi nagulat in a bad way. Nagulat din kasi kasabayan ko si Poison 13 na sumali sa sa Flip Top. Magka-batch kami. Tiga Maribeles siya tapos tiga Balanga naman ako. Hindi kami ganun pa-close nung early days nung Flip Top. More on kasama ko na lang siya nung Ahon 6 Day 3. Doon na. After nung Aspakan 5. Or no. Aspakan 4. After nung Aspakan... Hindi, Aspakan 4. Aspakan 3. Aspakan 3 pala. Yung may Tipsy D versus Sayad na tawag dito na main event. After nung event na yun, doon na kami naging close ni Poison 13. Minsan sabay kami. Tapos yung Ahon 6 Day 3, mas naging close kami kasi sabay nga kami bumabiyahe mula Bataan hanggang Manila para bumatel. Tapos sa mga Manila events din tulad ng Vuelta Balentong, Grain Assault, Ahon. Yun. Tapos ang layo niya kasama nun, alam ko sila Cerdeo, sila mga Mariveles MCs na hindi ganun kakilala pa nun. Tapos yun nga nagkaroon ako ng hiatus noon while si Poison 13 mas naging active nun sa Flip Top. Nagulat ako nung naging miyembro na siya ng 3GS. Sabi ko parang bilang bilang Central Luzon MC na kasi usually kinukuha agad ng 3GS after ng tryouts Doon parang yun nga ginagawa na nilang prospect para maging member na nila. Si Poison 13 at somehow medyo rising star na siya tapos doon siya sumali ng 3GS. Masasabi ko namang nakatulong sa career ni Poison 13 yung pagsali sa sa 3GS dahil mas at some point mas nakilala siya. Pero para sa akin mas nakilala talaga si Poison 13 dahil sa yung evolution ng niya, nung skills niya. At saka sa mga na rin. Sa ganda rin ng ng pinapakita niya every battle. Kahit nung mga niya, early days niya sa Flip Top. Sunog bag at bagong kaululan lang din nag-appear. Mas pinili mo mga kilalang squatting pagkat di mo naisip na si Gerald M ay magkakakarir. Now you win. Isa pa yun si Gerald M. Kasabayan ko rin siyang
sa mga amateur battle league sa Balanga noon. Bumabattle din siya dati. Oh, nakalaban yung isa kong kaibigan, si JC, sa isang amateur battle rap event dun sa sa Balanga. Yun, crazy lang na na nakakatuwa na, alam mo yun, na isa na rin siya sa mga big names pagdating sa hip-hop music. Isip na si Gerald may magkakakarir. Now you witness how he's succeeding. Putang ina mo, balik maribeles ka na ulit. Di, banding na naman kayong muli ng yung parang JD. Pag yung bayan nyo nasa lanta, picture, sabay post sa FB habang nanlilimos sa madla. Mga nagmamakaawa na lalaki ng ngiti sa pagmumukha habang naliligo sa tubig ng baha. Mga squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadirit, nakakabuisit, At some point, na ginagawa ring weapon ni Akata yung reality ng buhay din, na parang yung norms na nangyayari talaga sa sa buhay sa Pilipinas. Hindi ko sinasabing nangyayari talaga sa buhay ni Poison 13, pero yung yung norm na nangyayari sa mga squatters area, ng mga buhay ng mga mahihirap sa Pilipinas. squatting na tuwang-tuwa habang nagtatampisaw sa ihi ng daga. Mga nakakadirit, nakakabuisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nakakabuisit na kontaminadong basura. Mga yagit na nagsisigamit ng bitch na may iisang itsura. Nagpapakaastig pag-iisip 3GS drip, mga formang baduy ang postura. Mga buraot, sagig, panay, pagpapasagib, mga produkto ni Enigma. Harap-harapan yun, tangina. Produkto ni Enigma. Gago. Tangina, huwag niyo nga sisihin yung 3GS. Bakit mukhang tanga na yung Lika? Tangina, wala namang conspiracy sa likod ng battle rap at fuck you pa rin sa ayaw maniwala. Iyak pa, Enigma! Tingnan mo nga Ano sabi ni Arik? Iyak pa, Enigma! Subukan mo, sabi. Ano nga nilang ginagawa? Mga influencer na walang alam, nagpapakalat ng kamangmangan. BDS na squatting, mahirap na anti-poor, ano yan? Duality of man. Mga nabubuhay sa di malamang dahilan. Ultimo prinsipyo at paninindigan kinalilituhan. Mukhang mga walang balak, tigilan kanilang paggagamitan. Pimpinsan, si Jonas inyong tinabla at iniwan. Oh. Mga walang pakialam. Hindi ko alam kung totoo yun, no. Hindi ko rin alam dahilan. Baka may mga nakakaalam sa mga nanonood. But nag-away ba at some point? Alam ko okay na sila ngayon eh. Pero nakaaway ba ng team pinsan si Jonas nun? Kung oo, hindi ko alam yung dahilan eh. Porket mas bumenta, tandem nila ni Lipcram. Tapos nung namatayan, biglang kunwari, kaibigan. Wala ba talaga kayong natutunan sa pagkamatay ni Lil Jan? Oh shit. Gago. Ayun na. Gago, nagiging awkward na. Nagiging awkward na yung crowd. Hindi na sila nagre-react oh. Pare, kaibigan. Gusto nila mag-react pero hindi nila alam kung ano i-react nila.
Wala ba talaga kayong natutunan sa pagkamatay ni Lil Chan? Si Luxury. Speaking of Lil Jan, rest in peace. Pero talagang nakakatawa. Di ba't bago siya lumisan, siya'y tinablan nyo pa. Tapos nung namatay tong mga artista, may paiyak-iyak pa. Akala ko ba mga ganap na siga ba't dun sa pumatay sa inyong tropa, wala kayong nagawa? Ay. Ano? Magkakagrupo lang ba talaga kayo para sa mga bara mag-ambagan? Si J. King hanggang ngayon nasa kulungan. Ba't di kayo dun mag-ambagan? Oo nga pala! Boss, Natatawa ako sa delivery ni Akata eh. si J. King hanggang ngayon nasa kulungan. Ba't di kayo dun mag-ambagan? Oo nga pala! Boss Shernan fully supports the war on drugs. Kaya para sa kanyang pulpol na political views, si Hoda ng magdusa inyong Brad. Takot ba kayo doon? Pues ako hindi. Alam ko, may mali ako kay Shernan, pero hindi ko inurungan. Pero para meron pa siyang extra income, pakisabi na lang na doon kami sa URCC magsuntukan. Papaliwanag ko lang sa'yo pero dahil bobo ka, baka hindi mo pa rin maintindihan na ang pagiging squatting ay hindi kawalan ng pera o bahay na matutuluyan. Ito'y tumutukoy sa pagkatao, pag-uugalit, kaisipan. Kaya hindi porket... Totoo. Hindi sa ano eh. Hindi sa estado ng buhay makikita yung pagka-squatter talaga eh. Nasa ugali talaga eh. Yung iba yung iba mayaman na, squatting pa din yung ugali. May mga ganun. Totoo yan, totoo. Hindi kawalan ng pera o bahay na matutuluyan. Ito'y tumutukoy sa pagkatao, pag-uugalit, kaisipan. Kaya hindi porket nakabili na kayo ng bahay, nakatakas na kayo sa nakaraan. Kayo ang mga putang inang dahilan kung bakit yung mga subdivision ay nadudumihan. Ano? Masaya ba na maging kilala na sa tuwing malulungkot ka, magpo-post ka sa social media upang manghawa ng iba? Wala ka man lang bang pagsusuri man lang sa epekto ng iyong katangahang ginagawa? Sa dami ng sayo, tumitingala, magpapakita ka lang na nanghihina ka. Oh, ang ganda nun. Ang ganda nun. Sa epekto ng iyong katangahang ginagawa. Sa dami ng sayo, tumitingala, magpapakita ka lang na nanghihina ka. Kumbaga, wala kang panahon para maging mahina. Madaming sumasandal sa'yo. Madaming umaasa sa'yo. Tsaka dyan sa larangan na yan, lalo sa battle rap, bawal mo ipakita mahina ka. Kailangan ipakita mo na malakas ka. Dahil magiging weapon yun ng kalaban mo pag nagpakitaan ng kahinaan. Ganon din sa sa tunay na buhay, lalo maraming naasandal sa'yo, maraming umaasa sa'yo, yung tipong breadwinner ka. Walang panahon para maging mahina. At some point, kailangan mo humugot ng lakas kung saan man. Sa'yo, tumitingala, yung katanga. Ang ganda na. Wala ka man lang bang pagsusuri man lang sa epekto ng yung katangahang ginagawa? Sa dami ng sayo, tumitingala, magpapakita ka lang na nanghihina ka. Paano na lang pala yung mga sayo'y naniniwala kung bukas maalaw, mabalitaan nilang nagbigti ka na? Wala. Tuloy pa rin ang buhay nila. Isang linggo lang. Yung mga nagmamahal sa'yo, sandali lang iiyak. Pagkatapos ng isang linggo, buong mundo kakalimutan ka na. Yung mga rapper at fans magpo-post ng RIP Poison 13 para lang makakuha ng likes. Sabay yung mga kagrupo mong squatting, magsasalita lang pag meron ng 500 viewers sa live. Nakakatawa yung nakakatawa kung paano sabihin ni Akata, pero tangina sobrang totoo
na pansin nyo halimbawa sa mga noontime show or sa TV, pag may namatay na artista, one week lang yung parang pinaka span ng tribute. Doon nila ilalagay tribute, yung pagluluksaan nila, yung pagluluksa mismo nila dun sa sa namatay na artista na yun. After nun, wala na eh. The show must go on. Kumbaga, or worst case scenario, papalitan na pwede nilang palitan. May papalit dun sa namatay na na cast member. May papalit na bagong artista, may papalit na bagong host, may papalit na bagong newscaster dun sa sa namatay na cast member na yun. Yun yung parang sad reality na parang kahit artista pa yun maging disposable. Tapos yung nanay mo makulit. Makakaisip ng malupit na racket. Magdadrama siya sa internet dahil sa kakulangan niya sa budget. Sabay sa yung libing, magpapaikot pa siya ng basket. Sabay online, magpo-post ng GCash number katabi ng iyong casket. Cut! We're done on the second page. Because this subject is completely out of place. Kabog ng heart rate, mistulang heart base, mental state niya hindi na nga safe. But my devil says to drive him more insane. Because this is what Arik pays. Push poison to kill himself to end his pain. Alam mo ba kapag nagpakamatay ka, yung suicide tissue, Enigma's revenue kasi million views yung mga flip-top videos. Utang ina, ang haba ng round 2 ni Akata. Pero para may storya yung round 2 niya na stretch niya ng maayos sa hindi dragging na paraan. May mga storya kada parts. Yun yung maganda sa round 2 ni Akata. At ang ganda rin ng angles na tinalakay niya. Rekta pa rin kay Poison. Ang ganda, iba-iba eh. May about sa pagkakaibigan, about sa reality ng buhay. Ang ganda. Yun nga lang, sobrang haba. Di ko alam kung, lalo sa judges dito ng mga panahon na to, di ko alam kung tanggap nila yung ganong kahaba na rounds. Or fair pa ba? Kaya, kay Poison 13 yun na sumusunod sa time limit. Pero yun, solid na round 2 kay Akata. Tingnan natin round 2 ni Poison 13. Enigma. Pero bago natin tuloy pala, sige, shoutouts tayo sa mga bagong pasok. Chunky01, good morning dyan. Madamadadane, di ko tama ba? Yun, it's me, Rui, shoutout sa'yo. Kay Dinosaur 7, shoutouts. Abraham Rapio. Kay Gabi Jimenez ng Las Piñas. Kay Rab 1. Sino daw manok ko sa Isabuhay 2026? Si Sak Maestro yung manok ko. Popcorn 021, shoutout sa'yo. Kay World of Prime. Kay Cedric Bakay ng Toronto, Canada, shoutout sa'yo. El Moon 0216. RJ Menes. Sabi ni El Moon 0216, gawa ko daw ng yung reaction video ng Tuldok. I think nakita ko kasi na copyright si Shernan doon. So, feeling ko ayaw ipa-reaction din ni Apex yun. So, hindi na lang. Marvin Montes, ano oras na dito? Tanghali na, di ko alam. Di ko matrack yung time eh. Popcorn 021, shoutout sa'yo. Henry Sumpat, Protasio, Catherine 09, shoutout Xelax Finger, kay Chales, Ewan Co 2648, Sam Laksamana, shoutout sa'yo, Saint Evander,
At kay Shiba Miori. Yan. Shoutout sa inyo. Tingnan natin round 2 ni Poison 13. Revenue kasi million views yung mga flip-top videos. Hello, banat! Pakinggan natin. 8 minutes ka na, boys. Mr. and Mrs. Nakor. Ano na-choke? Choke. Mr. and Mrs. Nakor. Ano na-choke? Mr. and... Ay, Nachor. Okay. Salamat sa pag-correct. Mr. and Mrs. Nachor. Kung maayos kayong magulang, bakit ubarubal? Okay lang sa inyo na yung anak nyo ganito kakupal. Anong klase kayong magulang? So feeling nyo magpapaapi ako? Kinonsinte ang pangmamaliit, ang pangit ng pagpapalaki sa'yo. Sa labis mong pangmamata, sarap dukutin ng iyong eyeball. Ilang beses nang nirambol itong Nico, di pa rin to naging icon. Iba to sa 3DS, ito yung latest mga idol. Mas maraming magnanais dun sa 13, parang icon. Kasi ang iyong pagiging bobo, parang logo ng Apple lang sapagkat makikitang nabawasan ng konti, wala namang kumakagat. Kaya palit ng karakter para magbago yung laro. Mas okay nga namang tawagin kang baliw kaysa mabansagang bano. Para maging angat ka rin, pinagsabay mo ang maging tangat praning at ang pag-asa'y dumating yan sa dating walang dating. Well, congrats sa iyong karir at sa sariling mundo mo. Dahil pagbaliw ka na, mga pantasya mo'y magiging totoo. Biglang nag-iba ang ihip, yan ang di niya akalain. Napapaikot niya yung pan, ang dali niya lang daragin. Aba Nico, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng... Abaniko. Napapaikot niya yung pan, ang dali niya lang daragin. Aba Nico, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng... Aba Nico, yan lang yung sayo, amihan ang sa akin at ganap ka ng baliw ngayong nahipan ka ng hangin. Presidente ng Central Luzon, abay ang daming nauto niya. Kalaban niya, sardinas lang, tanging ayudang nakukuha. Kung leader ka sa lakaran, ba't di ikaw yung nangunguna? Kung ikaw yung namumuno, pues ako yung namumunga. Kung ikaw yung namumuno, pues ako yung namumunga. Mga ninuno mo'y nakadiskubre ng apoy. Makinig mga utoy, sila'y natutong magluto para lang magpatuloy. Selebrasyon sa pagkain, naging maagang abuloy. Unang taong namatay para yung lason matukoy. Kaya wag mong iyabang yan. Hoy, makinig mga utoy, sila'y natutong magluto para lang magpatuloy. Selebrasyon sa pagkain, naging maagang abuloy. Unang taong namatay para yung lason matukoy. Kaya wag mong iyabang yan. Kung ayaw mong mabasagan ng bungo, nadiskubre nilang apoy, di ka napasahan ng sulo, nilamon ka ng depresyon. Kaya nagkunwaring baliw, kunwari lang din ang saya sa pansarili mong aliw. Di mabanaag sa itsura mong pinagtatawanan. Walang mukha ang depresyon, kaya pinangatawanan. Nagbanat, pakinggan natin. Ayan. Yun nga, sumusunod talaga sa time limit tong si Poison 13, which is a good thing naman. Pero hindi ako titingin sa time limit. Mas na damage ng sobra ni Akata si Poison 13. Naging naman dito sa round 2 ni Poison 13, mas naging weapon ni Poison 13 dito is yung poetry. Kaso feeling ko hindi na siya masyadong nakapalag dahil sa sobrang ganda ng character breakdown ni Akata sa kanya. Yung pagkaka-assassinate dun sa pagkatao niya, personals, iba't ibang anggulong tinalakay. Though sobrang haba, yun lang talaga yung problema. Sobrang haba nung kumbaga,
pwede niyang tagpasin yun, ilagay niya sa round 3 at epektibo pa din. Yun yung naging problema ni Akata. Pero para sa akin, kung alam mo yun, kung di ko titignan yung time limit, round 2 para sa akin nakuha ni Akata yun. Mas natripang o round 1 ni Poison 13. Medyo die down siya dito sa sa round 2. Yun, parang parang limitado yung mga ginamit niyang material para sa akin. While parang si Akata binuhos niya lahat dito sa round 2. Tingnan natin anong maging atake ni Akata sa round 3. Nakakalungkot naman yung buhay mo! Hindi, joke lang. Wala akong pakialam sa totoong buhay mo. Good morning, Flip Top! So we're here at the end of Akata Battle Rap Trails. And I just have to do this only for the sake of my beloved fan base. I don't even care anymore if this league is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I'm into inner peace already at ayoko na sanang mag-produce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, hindi ako ma-relate. Umuwi na lang ako na aking energy drain and for me to recover, I need to rest ng 1 linggong straight. Kaya wala na akong pake kung after nito ako inyo na ipa-deport. Flip Top, kadiri kayo and there's so much evidence to support. Pero kahit ganon, let's give credits to Arik na siyang todo nag-effort. At kayong mga hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. Kasi sa resort, alam ko sa resort ginanap yan yung Ahon 12. Nag-rent sila ng resort na marerent nila. Kasi nga, quarantine pa yan ng mga panahon na yan. Hampas lupang MCs, just make sure na masulit nyo na lang itong Enigma's Last Resort. I feel disgusted every time I'm watching this game. You are the reason why being a Filipino is nothing but a shame. Kayong mga maledukadong nanatiling battle rap slave doing everything for fame while a Chinese man is getting paid. Hindi na umingiti si Enigma Chinese man is getting paid. True, may sumisigaw na true. Sino kaya yan? Man is getting paid. Reality check! 17 na ang iyong tinalo dahil sa sipag mong magtrabaho. Magpuyat, gumawa ng mga berso at magdamag na mag-ensayo. Kaso, ano nga ba talagang napala mo? Bakit parang walang pag-asenso sa kabila ng pagbabago? Mukhang nakatulong lang iyong mga panalo upang papagtakpan mo ang iyong lungkot na pilit mong tinatago. Pero malamang, after neto siya'y happy na naman pagkat may 20,000 na kitaan na mauubos lang sa loob ng 1 buwan. Yang buhay, talagang ganyan kapag yung money language di mo maintindihan. Kahit anong kita mo ng pera sa kahirapan, hindi ka na makakaalis dyan. Ganyan talaga kapag ang tao walang focus tapos hindi pa nakapagtapos. Ultimo, simpleng pag-perceive sa assets and liabilities, inaasa pa sa Diyos. Kaya malamang, edad 40 ka na, bumabattle ka pa rin. Tatanda ka sa eksena pagkat ito lang ang kaya mong gawin. You already surrendered your life to a need. Parang tinatalakay na tinatalaay naman ni Akata dito kung ano yung gagawin ni Poison 13 in the future. Kung ano yung kakahinat na ni Poison 13 in the future. Ang galing, may concept na ginawa dito si Akata. Ka pa rin.
Tatanda ka sa eksena pagkat ito lang ang kaya mong gawin. You already surrendered your life to Enigma's machine. Ikaw ay property owned. And your owner is exploiting your suffering. Ito'y poverty porn. Sige, compute ng iyong mga kinita sa iyong kada laban. O baka sabihin mo na, hindi mahalaga ang sweldo basta mahal mo ang iyong pinaghihirapan. Kung yan nga mismo ang iyong prinsipyong pinaglalaban, pues congrats! Isa kang ganap na positibo sa katangahan. Inaabuso ng lantaran iyong Inaabuso ng lantaran iyong kamangmangan. Aabutan ng ilang libo para sa trabaho isang buwan. Araw-araw mong kaisipan, buhay ng iba ang siyang laman. Iniisip mo ng isang buwan, di ba tila isang buwan mo na rin yung pinagsasalsalan? O di anong napala mo sa kakasilip sa buhay na meron ako? Malamang nakita mo na naman lahat ng bagay na wala sa'yo. Tulad ng malaking bahay, diplomang totoo, nag-uumapaw na aginhawaan at higit sa lahat, pamilyang buo. Yun ay tinik sa iyong lalamunan, bigat sa iyong dibdib, na kada tingin mo sa aking buhay, iyong mas pipiliing pumikit. Sapagkat sa iyong kada silip, madadama mo lamang ay inggit at panliliit na siyang nagiging dahilan kung ba't sa iyong sarili nawawalan ka ng bilib. Sakit na ba yun? Ay. Medyo tinutulugan na si Akata ng crowd dito. Though ang ganda pa rin yung sinasabi niya. Parang the more na tingnan mo yung buhay ko, mas makikita mo yung mga bagay na wala ka. Ng bilib. Siguro napagod na yung crowd dito. Kasi puta na sobrang haba nung rounds ni Akata din talaga eh. Sakit na ba yun? Ay. Overtime na daw eh. Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go. Sige, go daw. Go. Overtime na daw eh. Ayaw na ni Arik marinig. May masakit pa naman sana akong sasabihin, kaso... Go. Sige, go daw. Mismo si Arik nasaktan. Ano na? Ano na ba yung sasabihin ko? Hey, nako. Okay na yun! Flip top, I'm done! Paalam sa lahat. Masyado nang mababa ang amat sa akin ng battle rap, kaya Akata out. Sa wakas, sa utak ko wala ng hassle. Siguro babalik na lang ako ulit kapag si Enigma na yung kabattle. Tapos na. Limbana. Yun, para sa akin pinaka dito na siguro naramdaman. Kahit ako medyo naramdaman ko na rin yung pagka-dragging nung round 3 ni Akata. Though, ang ganda pa rin ng mga pinupunto niya. Ang ganda pa rin. Nung unang panood ko nito, akala ko pinapatamaan niya yung flip top sa round 3 niya. Pero more on pa rin pala. More on kay Poison 13 pa rin tumatama dahil parang tinatalaay niya dito yung mga mangyayari sa future ni Poison 13. Which is magandang analysis niya yun. And feeling ko naman na elaborate niya na maayos. Yun nga lang, siguro napagod na yung tao sa haba ng round 1 at round 2 niya. Siguro kung naglagay si Akata dito ng something na pambuhay ng crowd sa simula ng round 2 niya, ng
round 3 niya, and kung tinapos niya ng malakas yung third round niya, feeling ko mas makukuha niya. Posibleng ito yung posibleng iyon yung pinakamaging malakas na na round niya. Pero para sa akin, pinakamalakas na round niya sa laban na to is yung round 2. Yun, parang nabuhos niya lahat dun masyado. Parang overkill. Tingnan natin round 3 ni Poison. Pakinggan natin. Sa totoo lang, na-depress talaga ako. Lahat ng pasakit at pagkabigo, palagi kong dinadama. At halos ilang taon ko na din tong dinadala, laging sablay. Di ko maabot ekspektasyon ng pamilya ko. Paano ko sasabihing laban lang kung kalaban ko pati ako? Nagpipigil damdamin kong walang nais maibulgar. Halos naglaho ang lahat maging mga naipundar. Ang daming bashers. Ang daming may ayaw sa paligid. Lumiliit yung mundo ko dahil ang dami yung makitig. Walang mga bilib kahit nakailang baitang nako. Ba't ang daming animal at hayop na pakitang tao? Parang kinakantot ng malas. Tang ina, kaumay to. Iniwan pa ako ng pinaka-importanting tao sa buhay ko. Gusto ko na sanang tapusin to at ang lahat ay itapon. Kaso parang wala nang magandang bukas sa sobrang pangit ng kahapon. Pero maraming salamat, Bayaw Pistol. Nagawa kong huminahon. Kung di mo ako sinagip sa pagkalunod, malamang wala ako sa ahon. Real talk, putang ina mo. 3GS na Legit yata na magsusuicide si Poison, tapos sinagip siya ni Pistolero. Base sa sinabi niya. Salamat, Bayaw Pistol. Nagawa kong huminahon. Kung di mo ako sinagip sa pagkalunod, malamang wala ako sa ahon. Real talk, putang ina mo. 3GS na kaharap mo o ano. Di ba malaking karma to sa'yo? Sa paghiling na mamatay anak ni Shernan, ang namatay yung lola mo. Paiyak-iyak ka pa, tang ina ka. Pagluluksa ba ginagawa niyan? Kung deep inside masaya siya dahil siya ay pinamanahan. Tapos kapatang ina ka, tayong lola mo. Paiyak-iyak ka patang ina ka. Pagluluksa ba ginagawa niyan? Kung deep inside masaya siya dahil siya ay pinamanahan. Tapos kinalimutan ng lahat maging mga kabarkada. Akala niya tuloy-tuloy na kanyang pag-arangkada. Itsapwera na lahat maging si mama at papa. At na-recall niya lang nung siya ay naubusan ng mana. Nagnegosyo, nalugi. Nagsugal at natalo. Ng babae, nahuli. Mautal-utal pa si gago. Pinalitan ka pagkatapos, hiwalayan at mapahiya. Binalikan ka pagkatapos, gantihan at mga liwa. Kaya wala ka ng tiwala sa lahat, ngunit paano ka gaganti? Tanging dubi na lang ang iyong nanatiling kakampi. Hindi ako tutul sa marijuana. Hindi ako kumukontra. Pero anong silbi ng pagiging sabog kung mag-isa ka lang bumobomba? Ito ang scientific explanation. Parang Totoong ang galing ng round 3 ni Poison. Parang binabato niya naman ngayon yung mga ginagawa ni Akata. ka lang bumobomba. Ito ang scientific explanation. Totoong nakakagamot siya ng anxiety at depression. Pero kung palaging gagawin mo to ng mag-isa, ito'y nagdudulot ng pagkapraning at hallucination. Walang ibang sumasakay. Solo flight ka sa trip mo, kaya lalong nalululong. Paano mo nasabing nakatakas ka sa problema kung palagi kang nagkukulong? May sira na utak mo, tapos feeling mo gumagana. Oo, laughter is the best medicine, pero hindi normal kung mag-isa ka lang tumatawa. At ang sayang dinadama ay naging sayang na pala. Inaakala mong gamot ay siya pa ang nagpalala. Habang buhay kang lugmok sa ginhawang panandalian. Dahil marami kang panggamit, wala ka namang paggagamitan. Pero sige, ituloy natin ang buhay kung sinong magtatagal sa atin. Parehas lang tayong may pinagdaanan, pero maraming nagmamahal sa akin. Sa madaling salita, na-depress ako sa dahilang napabayaan ko ang kapakanan ko, samantalang ikaw ay na-depress ng dahil sa kagagawan mo. Huwag mo na akong questionin. Game over na sa larong to. Psychologist ka, diba? Pwes, alam mo lahat ng sagot sa tanong mo.
Okay. Ito yung round 3. Ang ganda rin ng round 3 ni Poison. Ito yung hinihintay kong gawin niya. Nasabayan si Nico. Si Akata dun sa style niya. Dito niya palang ginawa sa round 3. Nung una akala ko magiging dragging dahil parang selfie bars yung about sa depression sheet niya. Akala ko magiging dragging dahil parang masyadong tungkol sa sarili niya. Walang patungkol kay Akata. Pero na-elaborate niya na transition niya dun sa magandang pagkakabato nung anggulo kay Akata. Parang nasabayan niya ng maayos si Akata dun sa round 3. While yung round 3 ni Akata malakas pa rin, pero feeling ko hindi niya natapos ng maayos. Si Poison 13, feeling ko natapos niya ng maayos yung round niya. And ang ganda rin ng mga pinupunto niya. Kung sa puntuhan lang, pantay. Feeling ko pantay silang dalawa sa mismong antas ng material nila. Pero ibibigay ko kay Poison 13 yung round 3 dahil natapos niya ng maayos. Sobrang dikit ng round 3 para sa akin. Pero konting-konti ibibigay ko kay Poison 13 dahil mas na-close niya yung round niya ng maayos. So, yun. Para sa akin, 1 and 2, Akata. Round 3 kay Poison 13. So, para sa akin, Akata yung nanalo sa laban na to. Sobrang, ang ganda ng laban na to. Style clash para sa akin. Dahil classic battle rap yung ginawa ni Poison 13. While si Akata ay nanatiling loyal sa estilo niya and niya na maayos na elaborate niya na maayos. Para sa akin yung gantong style ni Akata perfect to sa small room eh. Poison 13 versus Akata. Mag-i-spam best para sa laban na yun kahit gaano kahaba yung battle. Ang boto ng Orado, 5-0. 5-0. Magigay para kay Poison 13. Shoutouts para kay Akata. Yes! 5-0 para kay Poison 13. Feeling ko ang nakitang butas ng mga judges dito is yung haba. Sobrang haba talaga nung rounds ni Akata. Which is, hindi ko itatanggi yan. Kung stricto nga naman sa time limit, automatic syempre. Disqualified na si Akata eh. Pero content mismo, feeling ko para mas na dali ni Akata yun. Pero feeling ko nakitang butas ng mga judges dito is yung haba no rounds ni Akata. Shoutout Mick McQuincy. Love you. Bye. Ay, sarap. Yun, siguro sa battle na to, round 1 kay Akata, round 2, 3 points. Kasi okay naman si Akata, pero sa round 2 at 3 parang medyo masyado nang matagal yung round niya, tsaka parang minsan paikot-ikot na lang. Pero si Poison naman, straight to the point, puro punches. Ayun, Poison 13. Yun, Poison 13, all 3 rounds, pero mainly because of the overtime. Yun. So kumbaga, pagbibigyan mo 2-minute rounds, nalagpas ng konti, abot ng 2 minutes and 30 seconds, pero ito sobrang intentional eh. So disrespectful yun. Kumbaga, in terms of skill pa rin, paano mo masisiksik lahat ng ideas mo sa time given. Pero sa ginawa ni Nico, solid pa rin. Solid content-wise, pero just to exercise fairness yun kay Poison at the same time solid yung ginawa ni Poison all throughout sa time na binigay para sa kanya. Pero solid laban, kumbaga minus the judging, solid overall yung laban yun. Sana maging classic overtime, pero yun, Poison. Valid explanation ni Apok dito na niya na maayos, na justify niya na maayos. Boto ko rin si Poison 13. Sobrang lupit din naman ng ginawa ni Akata. Talagang in character siya. Siguro kung pang personal development shit, okay yung mga ginawa niya kasi kumbaga yung sinasabi niya parang pang eye-opener din, hindi lang sa kalaban niya. Pero syempre battle-wise,
Poison 13 ang mas kompleto para sa akin. Tsaka syempre, bilang pag nasa gera ko, isang battle, laging may mga rules yan. So, kinount ko din doon yung haba ng rounds nila. And si Akata talagang masyadong naging mahaba. Tapos, yung round 1 niya sana, okay. Masait lahat ng mga sinasabi niya. Pero pagdating ng second round and third, parang umuulit na lang. Kaya, Poison 13 ang binoto ko. Yo, yan nga pala, yawa na battle. Siguro, solid si Akata, pero binasi ko lang kasunod ng number of punchlines na nagland. Kaya Poison ako. Isa ako bumoto kay Poison 13. Unang round, binigay ko yung boto kay Akata. Pangalawang ikot kay Poison. Tapos yun sa pangatlong ikot, parang sobrang, diba, makikita nyo naman na sobrang taas ng oras nila. Kumbaga, naging dragging yung nila, drama sa buhay. Buta, parang pinuntusan ko na lang talaga yung kung sino talaga yung may approach ng battle rap. Yun, si Poison. Yun, solid na laban para sa akin. Sayang lang, hindi na natin mapapanood ulit yata si Akata sa Flip Top. Sayang. Feeling ko naman hindi ito yung naging dahilan ba't siya naging ban sa Flip Top. Feeling ko hindi ito yung battle na dahilan ba't siya na-ban sa Flip Top. Kasi alam ko sa mga next battle niya sa outside Flip Top, like Kumugan at PSP, alam ko may mga mas grabe pa na pagtira siya sa kay Enigma. Pero yun, ano man yung dahilan, hindi na natin malalaman yung malalim na detalye doon. Ayun, respeto na lang sa pareho. Sayang lang, feeling ko marami pang maibibigay si Akata sa sa entablado ng Flip Top sa ganitong estilo niya na napaka-unique. Wala pa akong ibang nakikitang gumagawa niyan. Feeling ko marami pa siyang malalapag sana sa lamesa. Kaso, yun nga, mukhang malabo na mangyari. Pero yun, yun ang unang pagpanood natin sa huling battle ni Akata sa Flip Top. Yun, unang episode natin ng mga band MCs. Yun, comment nyo sinong gusto nyo isusunod na panoorin. Yun. Salamat sa panonood guys. Alam ko sobrang haba nito. Sobrang haba rin ng battle na yon. And yun, ingat sa lahat ng mga papasok pa lang sa trabaho. At salamat sa panonood. Kita-kits tayo next episode.